nagpa-import siya. Nung una, yung rice tariffication law kasi, dapat 40 to 50% ang taripa nun. Yung taripa nun, pag iniipon yun, ibibigay yun sa mga magsasaka para hindi sila lugi. Okay, binabaan niya yung panahon ni Duterte kasi nagkaroon ng pandemya. So, 35%. So, natapos yung 35% na taripa nitong December 2023. So, dapat tumaas na uli para dumami na naman kung mabibigay sa mga magsasaka, tuloy-tuloy yung pagsaka at magiging mura yung bigas. Hindi na sinunod. In-extend yung 35%. Ano ibig sabihin nun? Diba yung mga importers? Okay, sa pinagal na 35% ang taripa ng bigas, bumaba ba presyo ng bigas? Okay, ano pa nangyari? Itong nakaraan pa ng isang buwan, sabi ng Presidente, dapat babaan pa ang taripa sa bigas. So, ginawang 15%. Isang buwan na. Bumaba na po ba ang presyo ng bigas? Sa madaling sabi, lahat ng sinasabi niyang hakbang na ginagawa ng Presidente para bumaba ang presyo ng bigas o presyo ng pagkain, naramdaman niyo ba? Bumaba ba presyo? Hindi. So nakawala pa siya. Anong masasabi niya na nagawa niya para sa atin pagdating sa pagkain? Wala. Nana. So, ang problema, basic ang pagkain. O sige, ano pa yung basic para sa atin? Tubig. Kamusta ang presyo ng tubig dito sa Bulacan? Ayun na. Tumaas? Tumaas kasi daw, ano ba yan? El Nino, di ba? Matapos na po El Nino, bumaba na ba? Bababa daw. Buong Pilipinas halos, Enero pa lang. 49 million ang nag-broken, hindi mo makain. Yung gusto ninyo kainin, 60. Bulacan dito, may mga bukid pa dito, di ba? Pero wala na po. Kasi bago ko. Wala na masyadong bukid. Para lang as a matter of introduction, taga Malolos po ang father ko. Nagabag niya. So dati, kami may mga bukid. So, at dito, kumukuha kami dati ng bigas. So, pero, napansin ko nga, mataas ang presyo ng bigas. Kahit yung padala sa amin, na galing sa mga bukid, may masyado ng hindi na, hirap na sila magpadala sa amin kahit isang sako. So, ngayon, ang tanong, bakit? Lalo na dito, no? Dati tayo, marami tayong palayan dito. Marami nang nalupos ng mga palayan natin. Tapos, pataas ang presyo ng bigas. Ngayon, alam na, nung bahagi ng campaign, naalala nyo kung sino ba dito yung mga nabudol? Marami ba nabudol? Nakampanya kayo, no? Sino ba dito? Yung mga nabudol? Aminin! Sino naman aminin? Pati pala si Miss Pam. Hindi naman natin pagkakakita. Pero nung kampanya, di ba, ang pinangako sa atin, pangarap daw niya na wala nang gutom sa Pilipino. At bahagi doon sa kanyang pangarap ay yung pagbababa ng presyo ng bigas. At nabanggit niya yung 20 pesos. Pero pangarap daw yun. Naniwala ka po. Nangarap din kayo. Sumaharap na lang tayo sa ato ng pasahod. Hindi, ang punto dito is, nung sila ay sumampa sa gobyerno, ang una dapat namin ginagawa ay asikasuhin yung sistema ng agrikultura. Pero 2 taon na po, ang naayos ko ang sistema ng importation. Hindi pa napansin, may issue na executive order ang ating Pangulo at ang sabi dun sa executive order na yon,
dapat ang pag-import ng mga produktong pang-agrikultura, agricultural products. Pinababaan ang taripa. Okay? Importante yun sa atin. Pinababaan ang taripa dun sa ibang mga importation, katulad ng sa bigas, at saka sa iba pa mga kakain. Bakit mahalaga to? Kasi ibig sabihin, may ilang mga magsasaka tayo na hindi na pwedeng magtanim. Kasi sobrang demand. Pagka ganun kahalaga ang importation, ibig sabihin, magsasaka ang nauunang maluli. Bakit sila nag-i-import? Kasi tumataas ang presyo ng pagkain. Bakit tumataas ang presyo ng pagkain? Maraming dahilan. Una, siyempre, may giyera, therefore, tumataas ang presyo ng mundo. Pero bukod pa doon, bukod ang mabaho. Mataas din ngayon tuloy ang pang-abono. Mataas ang mga gastusin na ating mga magsasaka. So ang tanong, kikita pa ba sila sa pagtatanim? So, diba? Kaya nawawala yung mga palayan sa Bulacan. Mas madali pa po mag-benta. Kayo din? Wala na rin kami mga busin. Mas mura kasi ite kasi kung magsasaka ka, malulong ka pa sa utang, babarating ka ng mga traders, wala ka namang magkakabihan ng palay mo, so bakit ka pa magbibenta? Minsan, kulang pa yan sa pagbayad mo sa utang. So bakit nadudulong sa utang ang magsasaka? Kasi mas protektado po yung mga bumibili, yung mga traders, yung middleman na tinatawag natin. Yung pinili sa magsasaka ng mura, bebenta nila sa atin ng mahal. So, sila din po yung nag-import. Sila din po minsan na smuggler. So, dahil sila yung mayaman, ang naghihirap, tayong magkabilang tulong. Yung magsasaka, at saka yung consumer. So tayo yun. Bakit nangyayari yun? Eh matapos sabihin ng ating Pangulo na ang pangarap niya ay mura ang pagkain, walang magugutom na Pilipino, hindi naman yan pinabago yung sistema. Kasi alam niya, kahit nung panahon ng kampanya, yung budol tayo, ang pangarap niya aayusin yung sistema na ito. Ano yung sistema niya? Ano gagawin niya? Una, tutulungan yung mga magsasaka na tabi-tabi yung mga lupa at either gagawin silang kooperatiba o gagawin silang korporasyon. At mas madali tulungan kapag malalaki na yung mga lupa. Eh, ang problema, hindi na ito natuloy yun, 2 taon na wala pa tayong narinig. Sabi, may mga programa ang Department of Agriculture para din sa abono. Pero nabibigyan ba yung mga lahat ng magsasaka sa abono? Alam na alam ni Ma'am, hindi. Yun. Diba? Hindi lahat. Kasi mayroon ng programa, pero hindi pantay-pantay yung pag-execute nito sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas. Imbis na inayos yun, wala. Inuna na lahat. So ano yung mga yun? Anong inuna ng presidente? Ang inuna niya, importation. Tapos hindi, parang umiikot lang pagkausap mo siya. Bakit tayo nag-i-import? Kasi mahal ang pagkain. Bakit mahal ang pagkain? Hirap ang magsasaka. O ano yung solusyon? Importation. Pag tinanong mo bakit nga ba tayo mag-i-import? Kawawa yung magsasaka. Kasi mahal yung pagkain. Mag-i-import daw para bumaba presyo ng pagkain. Sa 2 taon ng presidente si PBBM, bumababa ang presyo ng bigas. Kahit minsan, hindi siya bumaba. Ngayon, ito pa, skandalong malaki. Dahil natakot sila. Ito pa, ulit-ulit kong sinasabi, mahal ang presyo ng pagkain. Mahal ang bigas. Magpapakadiwa daw sila. Anong binigay sa kadiwa? Yung mga stock na Luma. Sabi niya, hindi na siya kadiwa, kadiri. Kasi ang pahal. Ayaw sa corner. Diba? Kasi totoo. Nagpakadiwa
kaliwa sila. So sa kaliwa, 29 pesos ang isang kilo ng bigas. Hindi makain dahil luma, mabaho, at hindi talaga pang tao. Kahit aso daw, hindi na kumakain. So madaling sabi, bulong. Binigyan tayo ng bulong. Pero kahit bago nun, nung sinabi ng presidente, hindi, mura naman kasi kumabot yung balita sa kanya na irereklamo namin dito sa takbang ng maisog na mahal ang pagkain. Abay, ang sabi niya, hindi 37 pesos niya ang bigas doon sa kadiwa. May kumalabit sa kadiwa. Sir, hindi, 49 pesos po. Presidente na yan hindi niya alam magkano ang presyo ng bigas niya. Kasi hindi po siya bumababa. Correct. Lakasan niyo, ma'am. Kasi hindi nga po siya bumababa sa akin para malaman niya kung anong talagang problema natin. Alam niyo. Alam na alam niyo. So, ano yung issue dito? Ang issue is, mayroong magagawa ang ating gobyerno sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero sa 2 taon na nakaupo si PBBM, wala siyang ginawa na matulungan tayong ordinaryong mamamayan. Mayroon konti. Yung ibang mga magsasaka, kinondol na yung mga nagbabayad pa dun sa land reform, okay na. Kanila na yung lupa, di na pinabayad yung iba. Pero, bumababa presyo ng bigas? Hindi. Sa dinami-dami daw ng programa ng DA, bumababa presyo ng bigas. Nagpa-import siya. Nung una, yung rice tariffication law kasi, dapat 40 to 50% ang taripa nun. Yung taripa nun, pag inipon yun, ibibigay yun sa mga magsasaka para hindi sila lugi. Okay, binabaan yun yung panahon ni Duterte kasi nagkaroon ng pandemya. So, 35%. So, natapos yung 35% na taripa nitong December 2023. So, dapat tumaas na uli para dumami na naman kung mabibigay sa mga magsasaka, tuloy-tuloy yung pagsaka at magtitimpura yung bigas. Hindi na sinunod. In-extend yung 35%. Anong ibig sabihin nun? Diba-tiba yung mga importers. Okay, sa pinagal na 35% ang taripa ng bigas, bumaba ba presyo ng bigas? Okay, ano pa nangyari? Itong nakaraan pa ng isang buwan, sabi ng presidente, dapat babaan pa ang taripa sa bigas. So, ginawang 15%. Isang buwan na. Bumaba na po ba ang presyo ng bigas? Sa madaling sabi, lahat ng sinasabi niyang hakbang na ginagawa ng presidente para bumaba ang presyo ng bigas o presyo ng pagkain, naramdaman niyo ba? Bumaba ba presyo? Hindi. So nakawala pa siya. Anong masasabi niya na nagawa niya para sa atin pagdating sa pagkain? Wala. Nana. So, ang problema, basic ang pagkain. O sige, ano pa yung basic para sa atin? Tubig. Oh, kamusta ang presyo ng tubig dito sa Bulacan? Ayun na. Tumaas? Tumaas kasi daw, ano ba yan? El Nino, di ba? Matapos na po El Nino, bumaba na ba? Kapababa daw. Buong Pilipinas halos, ng Enero pa lang, nagtaas ng presyo ng tubig. Pati kami sa Metro Manila, pati dito sa lahat ng ibang mga water districts, gaya-gaya yung mga yan eh. So sa inyo tumaas. Ano po? Tumaas na nga, wala pang tubig. Correct, very good. Grabe. Pero, kailangan natin ng tubig para mabuhay. Transportation. Kailan ba bumaba ang presyo ng transportation? Tumaas, di ba? Okay, so, pagkain tubig, transportation. Kulang na lang yung hinihinga natin na hangin. Hindi pa nila naiisip na ipakas tayo doon. Pero yun na po siguro ang susunod. Ang punto namin dito, hindi lang ito pangarap ng presidente, obligasyon niya ito.
may problema, abay tumulong naman sila. Magtrabaho naman sila. Ano pa ba ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng presidente? Kung hindi niya kaya, tulungan tayo dun sa pinaka-basic na pangangailangan natin. Sa importation po, wala tayong kita. Tayong ordinaryong mamamayan, wala tayong kita dyan. Ang kumikita, yung mga traders, tsaka importers. Ang tawag niya dun sa mga traders at importers na yun, friends. So, ang nakikita, friends daw sa market, sabi ni Atty. So, bakit tayo mayroon tayong presidente na alam niya gutom na ang Pilipino. Hindi na po basta mahal ang pagkain. Gutom na po ang Pilipino. Pagka naman, di ba kakalipas ka, kung ikaw ay ama o ina ng pamilya, pag nagutom yung anak mo, di ba parang nagdudurong na yung puso mo, hanap at hanap ka ng paraan para makakain ng anak mo. Anong ginagawa ng ating gobyerno? Hindi ba sila nagpamanik? Hindi ba sila naaantik? Hindi ba sumasama man lang ang loob nila na mahal ang pagkain? Hindi namin na tayo sinasabihan eh. Naku, pasensya na ha. Konting tiis lang po, mahal kasi tulo. Hindi nila sinasabi yan. Ang sinasabi nila sa atin, unang sinabi ng presidente, hindi mahal ang bigas kasi sa kadiwa, 37 pesos. Nagkatulod, ang nangyari, hindi pala, mali pala siya. So, anong sinabi niya? Sige, dahil mataas ang presyo ng bigas, mag-import tayo. Sinagot siya ng Federation of Free Farmers. At ang sabi, Mr. President, sa tinagal-tagal ninyong nakaupo, 2 taon, mura na po ang taripa. Nag-umpisa sa 35%. Hindi naman nagmura ang pagkain. Ngayon, gusto niyong pababain yung taripa, hindi naman nag-work. At hindi nag-work. Pero bakit pinipilit? Kasi may mga tao siguro, kilala na kumikita doon. Okay lang sana, di ba? Naiintindihan natin kaibigan mo yan, gusto mo kumita ng kaibigan mo. Pero ang kapalit niyan ay gutom ng ordinaryong masang Pilipino. Tayo yun. Kayo yun. Mga anak ninyo. At hindi yan magbabago. Kung umpisa pa lang, wala siyang pakialam kung magutom tayo. Meron bang nagbago para magbago siya ng isip? So, anong kailangan natin gawin? Ano ba? Ibaba na siya. Siba. Okay. Pero diba, paano natin gagawin? Kailangan sabihan siya. Kailangan mag-ingay tayo. Kasi kung ang tingin niya, okay lang naman eh. Pinipinis naman ang ordinaryong mamamayan yung pagkain mo. Kung mahal, hindi naman sila nagagalit. Kailangan magalit. Kailangan mag-ingay. Kailangan alam niya na tayo dahil ultimo pagkain, hindi niya maasikaso. Ano pa kaya yung ibang bagay? Ultimo tubig, hindi niya maasikaso. Ano pa kaya ibang bagay? Katulad ng, kailan nagmula ang kuryente nila? Never. Alam niyo kung bakit? Kasi kulang ang produksyon ng kuryente. Pero, anong ginagawa nila tungkol doon? Wala rin tayo narinig. Ito pa, sabi ng Bangko Sentral, asahan ninyo na tataas pa ang presyo ng kuryente. Hindi dahil nagtago yung quality, kundi kasi kailangan daw nilang maghikayat ng mas marami pang energy producers kung maggagawa ng kuryente natin. Pero para mahikayat sila, kailangan mataas ang sisingilin nila sa atin. So, ibig sabihin nito, wala tayong aasahan kung mataas ang presyo ng kuryente sa darating na taon. Walang sinasabi ng Presidente, tutulungan ko kayo para bumaba ang presyo ng kuryente. Wala din siyang sinasabi ngayon na tutulungan niya tayo para bumaba ang presyo ng pagkain at tubig.
Gusto niyo ba yung ganyan klaseng patakbo ng gobyerno natin? Hindi natin kalaban ng gobyerno, ha? Ang kalaban natin, yung isang taong may kakayahan na baguhin ang sistema na to, baguhin kahit presyo ng pagkain. Magtrabaho lang sila kung mayroon silang kakayahan. Hindi nila ginagawa. So yung ingay natin mahalaga. Kasi sa totoo lang, wala silang pakialam sa atin. Magkakaroon lang sila ng pakialam pag narinig nila tayo. Kaya kailangan alam ninyo ito. Kailangan alam ng pamilya ninyo. Kailangan alam ng inyong mga kaibigan na ganito ang estado natin at hindi ito iigil. Hindi ito mag-i-improve. Pagdating ng susunod na taon, kung ganyan pa rin ang desisyon ng ating Pangulo, mahal pa rin ang presyo ng pagkain, mahal pa rin ang presyo ng tubig, ng kuryente, ng transportation, wala tayong aasahan na improvement kung hindi siya magbabago. Ang polisiya niya hindi nagbabago. So kailangan, ang request ko lang sa inyo, kailangan mag-iingan tayo. Kailangan manindigan tayo, magkaisa tayo. Hindi ito magbabago kung hindi tayo ang magsasabi mismo dun sa presidente ng budol sa atin na Mr. President, tama na yan. Ginugutom nyo kami. Ginugutom nyo yung pamilya namin. Bukas makalawa. Kung hindi magbabago ang polisiya na ito, alam naman nila kung ano nangyayari pag itong mga tao. Walang nananalong incumbent sa eleksyon pag gutom ang mga tao. 2025 may eleksyon po. Kahit sinong i-rekomenda ng administrasyon na ito, mga kakuntsaba lahat yan. Dahil tahimik sila, alam nilang naghihirap ang mga tao, tahimik pa rin sila. Alam nila, may mga yumayaman, pero hindi tayong ordinaryong mamamayan ang yumayaman. Sila-sila rin lang. Mga barkada, friends, relatives. Diba? Marcos family. Yan ang mga yan ang nakikita natin. So muli, isa lang ang pakiusap ko. Darating ang panahon, kailangan na natin manindigan. Pero ngayon pa lang, kailangan ikwento niyo na sa kamag-anak, sa kaibigan, sa mga kakilala ninyo sa social media, ipaalam niyo sa kanila na ang pagkain mahal, ang tubig mahal, ang kuryente mahal. Kayang asikasuhin ng Pangulo, hindi niya ginagawa. Kayang ayusin ang sistema, hindi nila ginagawa. Ewan ko kung bakit sila busy. Palagay ko dahil gusto nila baguhin yung Constitution para tumagal sila sa pwesto. Imbis na unahin nila tayo, uunahin nila na tumagal sila sa pwesto.